love myself so much that I cannot give it to someone that is not sure of me. Ah! Copyright ka. Copyright yun ha. So get ready with me with chikahan about how I discover my Soji. So don't mind the noise kasi ang daming nangyayari sa labas, girl. So hi, I'm Athena and... my name is Athena and my sexual orientation is bisexual or a straight man. And I identify my gender as a trans woman and my pronouns is her and she. So, ayun na nga ang chika. Actually, kakagising ko lang. Tapos nagising ako sa sobrang ingay. Buti na lang nag-email sila kasi may nakita ko today. And ayun nga, may nakita ko sa TikTok na nag-share kung paano niya daw na-experience, kung paano niya daw na-discover yung kanyang Soji. So, na-inspired ako. So, sabi ko, gawin natin to. Parang bet ko. So, actually, nakapag-prime na ako, nakapag-ano na din ako. So, magko-concealer lang ako. So, ayun na nga, when I was a child, kwento ko na. When I was a child, I discovered myself as a Mongoloid person. Like, girl. Tapos, sinasabi ng mga parents, dami mo lang parents, sabi ng parents ko, or mga nakakilala sa akin, makulit talaga ako nung bata ako. So, the worst memorable thing na naaalala ko, and pinaka-inaano nila, yung kinakwento talaga nila sa akin is, kumain ako ng surf bar na sabon. Bakla nakikipaglabanan ako sa igay sa labas, ha? So, kidding aside, when I was grade 5, actually, alam ko na sa sarili ko, may something talaga sa dibdib or sa heart ko na parang I'm afraid it to out. Like, hindi ko alam kung ano yun. Like, girl, nakakalito siya. Like, ano ba kami? Charot. Tapos, ayun nga, merong something sa dibdib ko na hindi ko malabas-labas. Like, afraid ako na ipakita kung sino ako. Parang gano'n. Kasi grade 5 ako nun. Silent lang ako kasi we are from Cebu nun. Then, nung lumipat kami ng Manila, actually, doon ako ng grade 5, tapos tuloy-tuloy na hanggang grade 12. Tapos, ang ganap nun, silent person lang ako. So, talagang takot ako ilabas yung sarili ko kung ano man yung nasa dibdib ko na hindi ko alam o hindi ko magets kung ano ba talaga siya or what. Then, when I was grade 6, ayun na nga, na-express ko na yung sarili ko kung ano ako. Ay, hindi naman totally buo na na-express ko talaga kung sino ako. Or na-discover ko na agad. I identify myself as a gay lang talaga, as a bakla na nagpapatawa-tawa sa kung kanino, ganun. I identify that nung grade 6 ako. And talagang na-out ko siya ng paunti-unti kasi nahalata siya ng mga friends ko. And they support me naman. And lalo na sa mga teacher. Lalo na nung, ang sarap balikan ba grade 6? Girl. Kasi nung grade 6, ang dami kong crush. Kaya nahalata na ba din? Kasi ang dami kong crush noon. Tapos kapag kasi section 2 ako. Sorry. Bringing me. Section 2 ako. Tapos yung mga section 1, katabi lang namin. Tapos ang dami kong crush sa kanila, girl. Ang dami kong crush doon. Tapos, anong nangyari? Supportive naman yung mga teachers. So, ayun, support sila. Ayun. Natuloy yan si Bakla. Bumali-bali na, ganun. Balik, puro crushy si Bakla. Drop name ba na? Alam mo, wala ganun. Walang drop name tayo dito. So, ayun na nga. Pandemic time. 2019, pandemic time na. So, ayun. Tapos si Bakla, nabulok na lang. Kasi doon sa Manila, kasi siya, compound. Tapos kami lang yung nakatira. So, maraya kaming lumabas-labas. Kasi ang laki doon. Tapos kami lang yung nakatira doon. So, sabi, wala talaga may spread na COVID doon. Kasi baklo, kami lang naman yung tao. Namang lumalabas-labas pasok. As in, kaming pamilya lang talaga. Kaya, hindi kami laking, yung nakikipakigsalamuha sa mga chismosa sa labas, chismosa dito, chismos doon, ganun. Talaga sa bahay lang. And then, ayun nga, dahil sa pandemic, natuto ako mag-makeup, actually. Sa makeup, nag-start talaga yun sa parents ko. Si mother kasi nakita ko one time, nagkikilay. So, nakatingin lang ako, tapos parang tinignan ako ni mother. So, bigla niya akong kinilayan. So, sabi ko, go, as a supportive mother naman siya, edi go na talaga. Lang aara pa tayo. Tapos, ayun lang, paunti-unti, kasi uso-uso dati yung order kasi bawal ka lumabas. So, puro kasi cellphone, gadget, order, ganon. Tapos, ginawa namin, ayun pa, order na ako ng mga makeup, mga papampaganda, gano'n. So, natutuwa ako, na-practice ako sa mukha ko. Bakla, lalabas pa ako sa bahay nun. Sobrang puti ng mukha ko, girl. As in, tas yung kilay ko parang tattoo kasi mascara yung ginamit ko. Sobrang kapal. Alam mo yung mga 90s na kilay talaga. Sabi ko, girl, hindi na kilay to, isa tong tattoo. Parang akala mo, marker, gano'n. Si Bakla naman, bida-bida kasi lahat ng tao nakatingin. Tas red lipstick, di mo kaya. Ayun pa nga, pumipiyok-piyok si Bakla. Then ayun na nga, after a years ago, na-discover ko yung sarili ko na hindi lang ako bakla na nagpapatawa.
I discovered na I am a girly person. I am a trans. I discovered that my gender is a trans, not a gay. Kasi magkaiba ang gay, bakla, or should I say bakla, sa transgender. So, transgender, trans woman, actually. Then, after noon, nung mga years pass, nag-join ako ng mga pageant, and I enjoy it, sobrang saya. I discovered that I have a lot of skills, that I become drag performer. Bakla, di mo kaya. So, ayun, nag-start ako mag-drag, nagpo-perform na ako sa mga kung saan-saan, nakikipaglaban. Then, after nun, naging professional hair and makeup artist din ako, actually. Ang dami ko naging client, actually. Tapos, nung pagpunta ko dito sa Cebu, girl, zero talaga ako. Kasi pumunta ako dito ng May 3. Yeah, kami lahat ng family namin, May 3. Then now, eto, bulok na sa bahay talaga. Ilang months na talaga nakabulok dito sa bahay. Nabulok na. Then now, I realized that this is what I am. This is the real me. And I'm happy. I'm confident. And, ito pala yung nakatago sa dibdib ko for almost a years, a month, a time, an hours, a seconds. Hindi ka gaganon. OA na. So, ayun na nga. Until now, I am happy. I am confident. I am comfortable. And importantly is, tanggap ako ng parents ko, tanggap ako ng mga kaibigan ko, mga kapatid ko, mga klase ko, kung sino man sila, lahat na nakakasalamuha ko, tanggap ako kung sino ako. And of course, the most important is, mahal ko yung sarili ko. I love myself so much that I cannot give it to someone that is not sure of me. Copyright ka, copyright yun ha. So ikaw, kung may tinatago ka sa puso mo, girl, ilabas mo yan ng paunti-unti. Take time for that. Kasi darating at darating na yung time, malalabas at may express mo yung sarili mo kung sino ka at kung ano yung gusto mo. Just, just go with the flow. Go with the flow. Bakit mo mag-advise? So yeah, sana maging malinaw siya sa lahat. I mean, maybe not right now, but hopefully in the future, na sana mapasa niyo yung Soji Bill, diba? Kasi iba ang pag napasa ng Soji. Uy, parang bet ko gumawa ng another vlog, tapos we are talking about Soji Bill or Soji Equality. Oh my God, mga pag-aaralan ko yan. So yeah, hanggang dito lang tayo, kasi wala na, tapos na tayo sa Get Ready With Me. Puro chika na lang. So yeah, hopefully lahat kayo is na-express nyo yung sarili nyo. Just continue loving yourself, always be humble. Like girl, you don't need to be aggressive or to be wild sa mga, mga judgmental sa paligid. Hayaan lang natin sila. They just wanting our attention. Di ba kaya wanting our attention? Mga wala kasi silang kwento. So yeah, this is it. If you want to know about myself and about my journey, about my journey or anything, you can comment down below kasi gagawa tayo ng video about that if you are interested. So yeah, this is it. Bye! Continue loving yourself. Thank you for watching.